Alright, so can we give a round of applause to our God this afternoon? And batiin niyo yung katabi niyo ng isang mapagpalang hapon. Sabi mo, pinagpala ka ngayong hapon na to dahil nandito ka sa lugar na to. Sino sa inyo, you're excited every time that you come in this place? Come on, raise up your hands. Tama, pinagpapala tayo, right? So in behalf of Bishop Oriel, we would like to thank you for really coming and for continuously bringing first-timers. Can we give a welcome applause sa atin pong mga first-timers? Sino po dito first-timer ka? So, this place is for you. Alam po namin na yung oras na to, yung pagkakataon na to, this is not an accident. But this is really a plan of God in your life. Okay, last week po, no? Sino dito nandito ka last week? Last week po, tinuro ni Bishop Oriel is the life of Epaphroditus. Remember? Sino dito, pinalitan mo yung pangalan mo. Ginawa mong Epa. Katabi mo, Epa, diba? Because Epaphroditus, no, to give you a glimpse, sa Epaphroditus, he gave his best in serving God and in serving other people. Because yun po ang gusto ng Lord. Pag nag-serve po tayo, all out, we have to give our very best. Amen. Hindi tayo yung pag nag-serve, konti lang. O kaya pag tumulong ka sa katabi mo, kapiranggot lang. Yung parang hindi lahat. Pero dito po tinuro, we have to give all our best. Remember that Epaphroditus is not just what? A brother. Hindi lang siya brother, hindi lang siya co-worker, he is also what? A soldier. Right? He is also a minister and he is also a messenger. Yun tayo dapat sa life natin. Kaya ngayong hapon, i-align ko po yung gusto ko pong i-share sa inyo sa tinuro ni Bishop Oriel. Because ang goal po talaga namin is lahat tayo, ibibigay natin yung best natin, hindi lang po no, sa Panginoon, pero sa pamilya natin. Sunod dito yung pag nagbigay ka sa pamilya mo, best. Yung pag nag-serve ka sa nanay mo, the best. Nay, pagluluto kita, the best, punong-puno ng pagmamahal. Pag nag-aral ka, hindi pa tinuturo ng teacher mo. Sabi ng teacher mo, mag-aral kayo, chapter 1, ikaw hanggang chapter 10, tapos na. Yun yung best. Ibibigay natin yung best. Kasi yun ang design ng Lord. Na yung buhay mo, maglingkod tayo ng may best, at the same time, mag-finish tayo ng strong. Kaya ngayong hapon, I'll be sharing with you finishing strong. Sino sa inyo, may sinimulan kayong bagay, tapos hindi nyo talaga natapos? Pag inisip natin, marami tayong ganun, right? Marami tayo. If not all of us, many of us, we started something. But you know what's the bad news? Sometimes we don't finish everything. Sino sa inyo, naranasan nyo nag-gym? Nagbayad ka ng gym, di ba? Nag-enroll ka pa sa gym. After 2 months, sayang lang, you did not finish. No? And some of you, estudyante kayo, ang tinik nyong course, accountancy. You're so excited, you're so, you know, there's a lot of passion. Grabe, accountancy. Pag gumraduate ako, ang tindi neto. Pero after second year, ayoko na. Sino yung nakaka-relate? Hindi naman katabi mo, lakas ng ngiti Right? Kumuha ka ng engineering, hindi mo rin natapos. Naka-6 kang course, hindi natapos. Hanggang ngayon, sumasampung taon ka na. Pero you know, ang plan ng Lord, yung hindi tayo magsimula pagkatapos, hindi talaga natin natapos. We have to finish strong. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, finish strong. Because ang gusto ng Lord, pag nagsimula, matapos, alam niyo yung life natin, it's a journey. Yung life natin is a journey that when you live your life, gusto ng Lord matapos mo yan na matagumpay ka. Anong gusto ng Lord? Gusto ng Lord maging successful ka. Gusto ng Lord mag-grow ka, mag-mature ka, at mag-serve ka with other people. Yun ang gusto ng Lord na mangyari sa life natin. In Philippians chapter 1, verse 6, sabi dyan, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Alam nyo, dapat makita natin, on this verse ang sabi dyan, meron nang sinimulan ang Lord sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, God already started something in your life. Tama ba pag tinignan mo yung katabi mo, alam mo may sinimulan na ang Lord sa'yo, kaya ang ganda-ganda ng buhay mo ngayon. Maayos ang buhay mo ngayon, may tinanim na ang Lord dyan. Sabi dyan,
being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. You know, maybe some of us, nakaranas tayo na nag-stop tayo along the way in our life. You know, God is promising us today that He will never leave you, that God will finish what He started in you. Yung promise ng Lord, kung nagsimula ako sa buhay mo, tatapusin ko yan. Kasi tayo minsan madalas huminto. Along the way, bigla tayong tumitirik. Biglang ayaw na, naglilid ka na ng cell group, biglang nawala pa. Alam mo ako na-experience ko, ang dami kong kasabayan. Sino dito may kasabayan ka nung nagsimula ka sa dulos? Pero pagtingin mo, nasan na sila? They stop. But you know, God is different. When God really puts something in you, God will finish it. And He wants you to finish it strong. Tingnan mo yung nasa kanan mo. Tanungin mo siya, meron ka bang hinintuan? May unfinished task ka ba? Kasi minsan tayo pag huminto, ayaw na talaga nating balikan. Ayaw nating tapusin. Pero sino sa inyo, naiisip mo, oo nga may hinintuan ako noon pero tatapusin ko pala dapat. Sino yung may kailangan kang balikan? Para matapos mo, ang dapat mong tapusin ka mo, raise up your hands. O, kita nyo, ang dami. Kasi huminto tayo, pero hindi yun ang plan ng Lord. Ang gusto niya, matapos talaga natin yun. Kaya ngayong araw na to, nakita ko dalawang bagay. No, dalawang bagay, ba't ang mga tao humihinto sila? Why all of a sudden people stop along the way that God has been doing something in their life? Two things. One is fear of discomfort. Tama? Pag nahihirapan, bigla tayong umaayaw. Yung pag sinabing magbasa tayo ng Word of God. Inaantok pa ako eh. May exam. Pansinin nyo, ang hinahanap na ngayon, excuses. Tama, mali. Kaya hindi natapos. How willing are you to be comfortable? How willing are you to be uncomfortable for the comfort ng katabi mo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Willing ka bang maging uncomfortable para dyan? Yung sinundo mo, nagpakipot, sinundo mo ulit, umayaw, nag-excuse, pero sinundo mo pa rin. Finally, nandito. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Nandito yung mga tao na yan. You know why people stop? Ayaw nila ng uncomfortable situations. Pag nahihirapan, umaayaw. Pero alam nyo, dapat alam natin na given na yung mga uncomfortable moments na to. Parang pag nag-aaral ka, pag engineering ang course mo, alam mo maraming plates, amen. Alam mo maraming drawing. Minsan nga ako nung nag-aaral, engineering po kasi ako eh. Sabi ko, ano ba naman ito? Hindi ko naman talaga kailangan to, di ba? Pati mga sine, cosine. Pag nagtrabaho ko, hindi naman tatanungin ng boss ko, anong sine, cosine ng... Walang ganun eh. Pero bakit kailangan daanan? For us to go to our next level. Pero kung umayaw ako noon, ang hirap kaya ng... Anong subject nga yun? Trigonometry. Advanced engineering. Hindi siya madali. May pain, may uncomfortable moments. Pero alam niyo, kung nag-stop ako, siguro hindi ako nakagraduate. Sabi mo sa katabi mo, gagraduate ka din. Kasi pag sinimulan natin, alam natin may uncomfortable moments. Pero ang maganda, pag tayo nag-go, we will not stop. Walang hintuan, amen. Hindi tayo hinto, math lang, natatakot tayo. Science lang, chemistry lang, natatakot tayo. Sino yung hindi takot sa math? Ilabas mo ang math, lahat ng exams. Aba, number lang yan, hindi ka naman kakainin. Pero minsan takot tayo. Why? Kasi uncomfortable mag-aral sa gabi, uncomfortable, napapasok ka ng umaga. Yung pangalawa, why people stop? Fear of failure. Natatakot tayo, baka hindi ako magtagumpay. Baka hindi ako maging successful. Pero pag binalikan natin yung verse, Philippians 1:6, sabi dyan, being confident on this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Alam mo yung promise dito? May finish line. Ibig sabihin, meron ng completion. Dadaanan mo na lang yung process.
Sometimes tayo, we want result. We want to be magna cum laude, we want to be the boss in our office. Pero yung process, ayaw nating daanan. Gusto natin magic, pagising mo, ikaw na manager. Hindi po ganun. Dapat we have to learn, no? Yung sabi dyan, never feel failure. Remember yung promise ng Lord in Deuteronomy, chapter 31, verse 6, sabi doon, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God will be with you and He will never leave you nor forsake you. Maganda ba yung promise ng Lord? Ang tindi ng promise ng Lord na yun, be strong ka lang. Maging courageous ka lang. Huwag kang matakot. Sino dito, ang dami mo ng failures na naranasan, na-experience. Huwag kayong mahiya. Lahat tayo dumaan dyan. Amen. Yung parang kung may top 10 ng nakaranas ng failure, top 1 tayo minsan. Pero sabihin ko sa inyo, huwag kayong susuko. Huwag kayong bibigay. Pagdadapa, bangon. Amen. Huwag kayong mahihiya. Right? Sabihin sa katabi mo, 2 words. Kung may failure ka, grow up and move on. Sabihin mo sa katabi mo, move on. Hindi tayo pwedeng cry baby. Hindi ko rin pinopromote na mag-fail kayo, pero may failures, no, na unintentional, na hindi natin plano, pero nangyari yung tipong you give your best, but sometimes, no, your best isn't good enough. Nag-aral ka ng mabuti, nagsunog ka ng kilay, 2 kilay na sinunog mo. No? Pero ang nangyari, wala pa rin. Hindi pa rin na-appreciate ni sir, ni ma'am. Kaya meron kang 5. Pero pag may nangyaring ganun, alam mo, dapat mag-grow up ka lang. Next time, bumawi ka. Magugulat yung sir at ma'am mo. Next sem, flat 1 ka. Amen. Huwag nating sanayin yung promise ko next sem, babawi ako. Second sem na, babawi ako. Third year ka na, babawi ako. Abay, gagraduate ka na, babawi ako. Hindi po ganoon. Alam natin, no? Nag-fail ka once, sige, given. Nag-fail ka twice, sige, given. Pero I tell you, pag meron ka talagang puso that you really want to accomplish the something in your life and finish the task, I tell you, may gagawin ka talagang paraan. Kaya pag nadadapa, anong gagawin? Tumayo ka lang. Sabi sa tumayo ka lang. Huwag kang susuko. Amen. Kasi yung mga pagsubok sa buhay, dapat mas matapang tayo harapin because we have God. Alam niyo, ba't maraming humihinto? Ayaw ng discomfort. Takot sa failure. Pero dapat may ma-develop tayo sa buhay natin. Ma-develop natin yung ano ba talaga tayo kinreate ng Lord. Ang Lord nung kinreate ka, sabi nga, you are fearfully and wonderfully made. Hindi ka kinreate na pangarap ko sa'yo, anak, maghihirap ka habang buhay. Ang Lord hindi ganun. Sabi niya, being confident on this, that He who began a good work. Sinabi ba dong bad work? No, it's a good work with you. He will finish it. Kaya kung ikaw, isipin mo ngayon, meron ba akong na-stop, no, unfinished task in my life? Ang goal mo ngayong araw na to, identify mo yon. Alamin mo yung unfinished task mo na nahinto mo, tapos alam mo, pwede mo naman talagang tapusin. For example, nag-aaral ka, 10 years na, hindi ka pa nagbo-board. Pero ba dito yung 5 years ka ng graduate, ayaw mo pa rin mag-board exam. Alam nyo kung bakit? May fear of failure. Alam nyo, harapin nyo yan. Amen. Sabi sa katabi mo, harapin mo yan. Mag-exam ka para malaman mo anong natutunan mo talaga. Pag bumagsak, abay, mag-exam ka ulit. Marami namang take. Amen. Ang problema, nakakaisa ka pa lang, gusto mo na magpakamatay. But I tell you, pag ikaw, inaral mong mabuti, naghanda ka talaga, I tell you, yung future mo magiging maganda talaga. Lalo at Panginoon ang nagbigay sa'yo nun. Alam niyo, ang pelikula nga pinaghahandaan ng ending. Amen. Pinapaganda. Tayo, lalo na ang buhay natin. Kayang pagandahin ng Lord ang ending mo. Amen. Pangit ba entrance mo? Sino yung pangit ang entrance mo sa mundong to? Mahirap ka, no, nag-aaway pamilya mo, wala kang trabaho, yun ang entrance mo Pero I tell you, yung exit mo, pwede mong pagandahin. Amen.
Sabi mo sa katabi mo, gandahan natin exit. Huwag kayong mamamatay agad. Diba? Nang hindi pa na-accomplish ng Lord yung gusto niyang gawin sa buhay mo. So sabi ko nga kanina, may pinaghahandaan. Dapat ang buhay natin ay pinaghahandaan. So ano yung mga bagay para tayo magtagumpay talaga, no? Mag-finish strong talaga tayo. Ano yung dapat nating gawin na ma-develop sa life natin? So 3 bagay, no? Or 3 C that we need to develop to finish strong. Number 1 is our confidence in Christ. Say it with me, confidence in Christ. Alam niyo kung bakit marami nag-give up? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Pag sinabi ng Lord, in Jeremiah 29:11, ang sabi doon, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." Yun ang marami hindi naniniwala. You know why? Wala silang confident. Pero pag kilala mo ang Diyos, kahit anong pagdaanan mo, dahil kilala mo ang Diyos, alam mo, He will never leave you nor forsake you. Tama ba yun? I remember a passage in Psalms, chapter 25, verse 3. Sabi doon, "No one whose hope in the Lord will ever be put to shame." Alam nyo, nag-aaral po ako, yan ang pinanghawakan ko. Kasi nung nag-aaral ako, ang daming challenge eh. Walang pang tuition, di ba? Walang pangkain, walang pamasahe. Sabi ko, Lord, paano, nakakilala ako sa Lord, sabi ko, Lord, lagi akong kinakantsawan ng mga barkada ko. Sabi nila, okay, Christian ka, tapos wala ka namang makain. Diba? Wala ka namang pamasahe. You know, sabi ko, as I grew matured in the knowledge of Christ, God is giving me these promises. Sabi niya, no one who's hope in the Lord will ever be put to shame. Ang sino mo nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Is that a good promise from God? Sa inyo, sasabihin ng Lord, anak, di ba nag-fail ka? Bumangon ka lang. Because no one who's hope in the Lord will never be put to shame. Amen. Kaya ngayon sinasabi ng Lord, kung ano man yung pinagdadaanan mo, sitwasyon mo, huwag kang mag-alala. Tatakutin ka na nasa paligid mo. Tatakutin ka ng mga tao no, na hindi nakakilala o kung nakakilala mo, pwede rin. Tatakutin ka lang yan. Pero sabihin ko sa iyo, kung ang tiwala mo na sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Sabi ko, wow, rest assured. Pag nasa Lord ka, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mawawalan. Amen. Pag nasa Lord ka. Kaya nga siguraduhin natin na kilala talaga natin ang Diyos. Kasi pag kilala natin ang Lord, kaya nating ipaglaban yung salita niya. Paano mo makikilala ang Lord? Abay, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Minsan, comics binabasa natin, nasa ng Lord. Hindi natin makita, wala talagang Diyos. Comics binabasa mo eh. Sabi mo sa katabi mo, wag comics, Bible. Nandun ang sagot ng Lord. Amen. Tayo minsan hinahanap natin ang Lord sa kung saan alam mong dinideceive ka lang. Pero pag binasa mo ang salita niya, makikilala mo lalo ang Diyos. Sino dito alam mo, kahit anong daanan mo, kilalang kilala mo ang Diyos. Na kahit anong pagdaanan mong challenges, God will never leave you nor forsake you. I-develop natin yung confidence natin sa Panginoon. Sabi ng Lord, no, kung sa'yo, sinasabi ng Lord, anak, mag-engineering ka. Diba? Alam mo, Lord, binigyan mo ako ng guidance para mag-engineering ako. Ituloy mo yan kasi hindi ka pababayaan ng Lord. Gabi-gabi, gigisingin ka niya para mag-aral ng mabuti. Amen. Para hindi ka makatulog pag-exam at para hindi ka mangopya pag-exam. Kasi pag nasa Lord ka, hindi ka mapapahiya. Pero dapat, no, ang tiwala mo ay nasa Panginoon. Huwag tayong magtiwala kung kani-kanino. Minsan pag wala tayong makain, pautang naman. Di ba? Nagpipray tayo, pahingi noon. Instead na Panginoon, pahingi noon. But you know, sabi ng Lord, kung ang confidence mo, no, na-develop, makikilala mo ang Diyos sa salita niya. I tell you, yung salita niya magiging malinaw sa atin. At makikilala natin siya na hindi talaga kanya iiwan. At kung ano man yung binigay niya sa yung task, matatapos mo yon. Sino sa inyo masaya na may pangako ang Lord? Right? Kaya ngayong araw na to, isipin mo na lahat ng kailangan mong tapusin. Kasi pag nagsimula tayo ng October 1, challenge na naman yun. No? Magle-level up ka na naman, gagaling ka na naman. Okay? So pangalawa, we need to develop our character. So ano yung una? Our confidence in Christ. Then pangalawa yung ating character. In Philippians chapter 4 verse 8,
Sabi dyan, finally, brothers, okay, and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, ibig sabihin, we need to develop yung character natin along the way that we are experiencing suffering. Ngayon, ng mga nakaraang araw, panay ang tag-ulan, panay ang bagyo, tapos may Sambuanga crisis. You know, siguro kung nandun tayo, ano kaya ang responses mo? Tapos believer ka. Tayo kasi madaling magsabi, kaya nyo yan. Diba? Lilipas din yan. Pero tayo kasi nandito. You are sitting there, enjoying the presence of God, enjoying your friends. What if ikaw yung nasa crisis? Anong response mo? What if alam mo magpe-fail ka? No? Alam mo parang may mangyayaring failure. Ano kayang response mo? Sabi dito, dapat i-develop natin yung character natin. Anong response ba talaga natin dapat pag nakakaharap tayo ng challenges? I-give up mo ba ang relationship mo sa Lord? I-give up mo ba yung friends mo? I-give up mo ba yung family mo? I-give up mo ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, let's be wise. Sabi dyan, kung ano lang yung mga bagay na totoo, na noble, yung tama, yung pure, yung holy, yun yung isipin natin. So that every time we experience the delay ng promises ng Lord, alam natin at the end. I remember yung Philippians chapter 3 verse 14. I press on toward the goal to win the prize on which God has called us heavenward in Christ Jesus. There is a prize on every race that we are. In every journey may prize. Minsan tayo gusto lang natin prize. Ayaw natin ng process. Pero ito yung sabihin ko sa inyo, yung prize na yung eternal life in Christ Jesus, ibibigay ng Lord. At pag ni-receive mo yun, sa'yo talaga yun. Pero may journey kang dadaanan para mas gumaling ka, para yung mga tao sa paligid mo, makilala din yung Diyos na kilala mo. Kaya pansinin nyo kayo, pag may problema, iba na yung galaw nyo kasi na-develop na yung character nyo. Pag nagka-problema, pag nagka-challenges, okay, isolve lang natin. Huwag nating iyakan. Kasi kung makakatulong ang luha, umiyak tayo araw-araw, solve na ang mundo, may world peace pa. Kung luha talaga ang solusyon, pero hindi Kung may problema ka, umiyak ka, 1 minute lang. Ibuhos mo na lahat, itodo mo. Pero after that, move on and grow up. Tama? Minsan tayo, 10 years na, umiiyak ka pa rin. Bakit? Inagaw niya yung ballpen ko, di ba? Nung grade 1 ako. Kapatid, let go na, di ba? But this time, ano man challenges, kasi sa totoo lang, nasa mundo pa tayo right? Ang dami pang challenges. Dapat handa tayo, okay lang, may God naman ako di ba? May wisdom, ibibigay ang Lord. Pero it takes a developed character for you to really face those challenges in your life. Pansinin nyo ang galaw ng mga taong hindi develop ang character. Pag may problema, anong gagawin? Iinom, magyoyosi, sisirain ang buhay. Anyway, sira na naman. Pero hindi yun Ang gusto ng Lord, pag may problem sa harapan mo, harapin mo lang. I-solve mo lang. Tapos, go ka na ulit. Then you will accomplish and receive the prize that God is wanting to give you. So, develop natin yung character natin. May confidence in Christ ka, may character ka, sa Lord, sure win ka na. Amen. Wala ka ng sign of losses. Wala ka ng sign of defeat. Kaya ngayon makakangiti ka ng bonggang-bongga, right? Kaya yung katabi mo, pag ginitian mo, totoong ngiti ito kasi panalo na ako. Amen? Saging ngitian mo yung katabi mo. Yung totoong ngiti na, kaya ko to, madali lang pala Si Christ lang aalamin ko, di ba? Kikilalanin ko and then i-develop ko yung character ko. Then pangatlo, we need connections. Ano yung una? Confidence in Christ. Pangalawa, character, develop natin yung character. And then pangatlo, we need connections. Connection saan? Kasi pwede ka makonect, pero yung hindi tamang connection. We need to connect, number 1, kay Christ, sa church, at sa tinatawag nating cell group.
You know, first timer, if you have been here, you have been hearing this to the person who invited you, nag-invite sa inyo, ano ba to? Diba? Sabi ko nga kanina, marami akong kasabayan. Yung iba nga, sila pa yung nag-invite sa akin sa dulos. Pero suddenly, along the way, they stopped. No? But some of them went back again. Sabi ko sa kanila, huwag kayong bumalik agad nang hindi ka sa Lord bumabalik. Sometimes yung iba kasi babalik lang sa cell, babalik lang sa church, no, sa atin, friends natin. Pero sa Christ, hindi talaga bumalik. Pag hindi ka reconciled with God, hindi ka talaga connected with God, no, kahit anong gawin mo, ang hirap gawin yung pinapagawa ng Lord kasi hindi mo siya nauunawaan. Sabi ng John 15:5, I am the vine, you are I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I remain in you, sabi dyan, if I remain in you and you remain in me, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sa totoo lang, apart from God, we cannot do anything. Tama. May magagawa tayo pero everything is wrong. Everything is not in the proper places. Why? Kasi hindi sa Lord. Pero pag connected ka sa Lord, I tell you, whatever challenges, whatever problems, there is always a solution. Because God gives us wisdom. Tsaka pag alam mo may fear of God ka, kasi connected ka, natatakot ka magkasala. Amen. Natatakot ka magkamali. Kaya yung pinagpaplanuhan mong pagkakamali, hindi mo magawa. Wag na nga, kasi si Lord eh. Diba? Kay Lord talaga ako, hindi ako pwede magkamali. Because I am a seed of God, hindi pwedeng magkasala. Kita nyo, naaayos buhay nyo. Sa totoo lang, sino dito yung binago ka ng Lord? Yung kaya mo sabi, ako binago ako ng Lord. Alam niyo ako, binago ako ng Lord eh. Nung nag-aaral ako, panayamura ko eh. Parang expression ko na lang yun eh. When I came to know Christ and I became connected to Him, pag may nasasabi ako mali, alam ko kaagad parang mali. Na-experience niyo yun? Yung parang, mali yata ito ah. Pag may ginagawa akong mali, mali ito eh. Kasi alam ko, connected na ako kay Christ. Kaya yung buhay na aayos, alam niyo yung mga tao sa paligid niyo na bago ang life, tanungin niyo yung dating buhay nila. Yung old life nila sa totoo lang hindi nakakatuwa. Amen. Nakakaasar, nakakarimarimarim, di ba? Kasi dark life eh, no? Pag wala sa Lord, maitim ang buhay. Pero nung nasa Lord ka na, nabago buhay mo. Kaya no one can tell God is not alive because He is really true. Busy changing lives. Kasi tayo na bago. So yung pangatlo, sabi dyan, you need to be connected to Christ and you need to be connected to the church. The church is not a building. It is the people gathering together for the glory of God. Nagkataon lang building, ito, tent, forum. Pero ang church is the person beside you. Tingnan mo, you are the church, sabihin mo sa kanya. Because we are the people who love God. No? And we want to serve God. We are the church. Kaya sabi dyan, maging connected tayo. Hindi sa building. Pwede kasi araw-araw nandito ka sa forum. Kahit walang service, nandito ka Monday, Tuesday. Pag hinanap ka, nasan si nasa church, nasa building pala. Pero I tell you, you have to be connected with the people around you who are godly. Who will influence you to the truth. And then yung pangatlo, you have to be connected to a cell. Yung cell, yung once a week we gather together. So dito part ka ng cell group. Tingnan nyo nasa likod nyo, part ng mga cell group. You know those people, yung life nila, they were never the same again. Why? Because they have been connected, no, to Christ, to the church, to the cell. Tatlong bagay you need to develop. Confidence mo sa Panginoon, no, yung character natin. So that in times of pressure, maganda ang finish line mo. Tandaan nyo, maraming hindi nakakatapos ng finish line because they stop. Because takot sila. Pero tayo, sabi diyan, being confident in this, that He who began a good work in you will finish it. Is that good? Na alam natin, yung dinadaanan ko pala, saglit lang to. May challenge ako ngayon, saglit lang pala to. Daanan lang natin, tapos alam natin matatapos na. So dito, right now, you're in the middle of crisis ang buhay mo. Yung family mo in trouble. Yung family mo in suffering. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang bibigay.
Because God is with you. God will never leave you nor forsake you. Because alam niyo, ang paggawa ng best, hindi ka pwedeng one time lang. Di ba tinuro ni Bishop, let's give our best. Hindi pwedeng one time. Dapat every day of our life. Kung pupunta ka rito, yung pag-upo mo dyan, dapat yan yung best mo na pag-upo. Yung pagdamit mo, yan yung best mong pagdamit. Kasi alam mo, para sa Lord. At dapat yan, finish until the end. Nag-mature ka, nag-grow ka, nag-level up ka. So dito, excited ka for the wave 2. Wave 3. No? Kaya mamaya, kung ako sa inyo, pagpunta nyo, pagtapos ng service, you go there at the back, you get your manual. Paghandaan mo, tatapusin kita. Diba? Yung course mo, pag-pray mo, engineering ako, 5 years, 2 years na lang. Humabol ka, cum laude. Hahabulin ko yung cum laude, hindi ako papayag. Lahat ng batas, diba? Lahat ng batas, dapat maging maayos para yung pagiging cum laude ko, maayos. Kasi pag alam mo, pag ikaw nag-aral ka talagang mabuti, walang magagawa yung paaralan mo eh. Pero bigyan ka ng cum laude. Kaya huwag kang bumigay. Mga nagtatrabaho, kung ngayon, sekretary ka lang, di ba? Sekretary po. Kung ngayon, mababa pa lang, rank and file. I tell you, gawin mo lang yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. I tell you, in the long run, makikita mo, there is a promised land. There is a prize at the end. Malay mo, ikaw pala yung susunod na senior manager, senior vice president. Hindi lang yan pangarap, pero there is a promise. But you need to develop and prepare for that promise. Sino sa inyo, you learn something. Right? Na alam natin, pag nagsimula tayo, we will finish strong. Hindi lang tayo basta matatapos. Amen? So right now, let's all stand up. And I'll be praying for those people. For those people that you have unfinished task or you stop along the way in your life, I want you to pray tonight na, Lord, kung meron man akong hinintuan, no? Meron man akong na-stop, either yan ay sa trabaho mo na pinapagawa ng Lord, yan ay sa paaralan mo, ipag-pray mo ngayon, Lord, I want to finish it. Lord, kung ako yung binibigay mo sa paaralan ko para mag-serve, Lord, I want to finish it. I want to accomplish it. Lord, kung ako sa leader, kababalik ko lang kasi ang kulit ko, Lord, this time, once and for all, I will lead people at your altar. I want you to close your eyes and pray, Lord, ano ba yung unfinished task nyo ngayon? I want you to pray na, Lord, this afternoon, itong life namin, it will never be a life that is unfinished. But this life, it will be a life because we have confidence in you. You will accomplish the purpose, Lord, in which you have sent us in this world. Lord, I pray for these people, whatever that they are experiencing right now, Lord, whatever their situation, kung meron man sila, Lord God, pinagdadaanan, Lord, I pray that you will strengthen them, that you will let them trust in you and have their confidence in you. Lord, I pray for these people, minister to them, and let their lives, Lord, never be the same again. And I pray, oh God, that this day, hindi lang po namin ibibigay yung best namin on everything, but Lord, we're gonna finish everything strong. We're gonna finish, Lord God, what you have started in us. And I pray that you will use these people to advance your kingdom. Lord, thank you for these people. Let their life, Lord God, be blessed. Pagpalain mo sila, Panginoon. And we thank you for their lives that you have called. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, let's give a round of applause to our God.